Ayan, medyo umaga. Umaga naman tayo titira po. So ito, meron tayo ngayong Steed 400. Sinervisan ko to sa sa Pampanga. Kasama ko yung mga tropa, sinervisan namin. Issue na ito, hindi umaandar. Tapos sinubukan natin pa-under and trace lang ng mga kuryente. Ayun, yun pala, may nag-check daw na mekaniko. Hindi ko na kwento siguro yung So may nag-check nga, ang diagnosis yung electrical tsaka yung CDI daw sira eh. So tapos medyo natagalan yata dun sa isang mekaniko kasi hindi na check, pinull out. Tapos kinontak ako ni sir para i-check. Nung nakita ko wala siyang negative, wala siyang backbone yung tumakbong negative galing battery. Tapos diretso ng system, yun yung kinukunan ng negative, hindi ground kasi yung ground natin talaga originally o in general nasa malapit sa starter, yun yung ground. Tapos dapat ganun yun diretso ng battery, yan yung ground, diretso ng battery negative. Tapos may isang wire na medyo mataba, tatakbo naman yun dun sa system, yun yung backbone. Yun yung wala. Meron siyang backbone pero hindi ko makita magulo na magulo na yung wiring, lalo dito, sobrang gulo dito. Mamaya pakita ko na lang din. So yun, tinawiran ko nga ng mga wires para ma-supplyan yung CDI tsaka yung coil. Yung coil lang din ako, nag-splice ako dun kasi nga walang sinusupply na na positive din, pati positive wala. Tapos medyo not good talaga yung wiring. Talagang kailangan harnessan. Yung carb na single carb setup, na magulo din yung setup ng single carb. Kaya sinuggest ko na ibalik na lang yung stock. Total nasa kanya naman yung stock na carb. Ito nasikaso ko, kaso yun nagputi-puti. Puputi-puti talaga pag tinubig Pero ito, papakita ko lang yung setup niya. May issue pa rin kaya pinadala dito Pinadala dito ngayon sa Manila Yan. Naka-open carb setup, wala yung stock na airbox. Kaya naglaki ako ng jet. Ang putik, ang problema naman, hindi makahataw ang alam. Ang click pa rin, Ganda sana Kaya lang, ayun nga masyado. Maganda sana one click. Kaso yung pag pinandar mo kahit medyo mabilis, okay naman. Kaso hindi niya kayang isagad yung throttle. Hindi ko pa sure kung nasobrahan ba ako sa jet, sa laki ng jet, or baka may problema yung CDI niya. Gusto ko sana yung road test. So parang masama ng panahon pa rin. Ambon-ambon. Oo nga pala, may kwento ko lang, meron kami na CBR 1000 dito. Kakabuo lang ng makina, kakasampa lang, nakabalot kasi nakatanggal yung tangke tsaka yung cover lang yan, tangke tsaka kung ano pa dyan, kulang pa. May nakuha akong Virago 750 na for restoration. Yung CBR nakapila, ipipinturahan kasi yan, hindi mapinturahan kasi sama ng panahon. Hindi pa ako makagawa sa shop kasi medyo magulo pa. Kwento ko lang. Baka kasi nagagalit na actually galit na talaga yung ibang may-ari, Sorry, mahirap. Solo tayo ngayon Kaya ito, umaga tsaka gabi gumagawa na si Shopman, Ito, pakita ko na lang mamaya siguro kung ano yung gagawin ko o ano yung nagawa ko, kasi baka hindi ko mabidyoan. Pangit na ng cellphone ko, sorry, pangit ng pambidyo ko Tapos ito, diskarte ko, hanapan ko ng magandang setup to kasi mababasa ng ulan medyo lalakasan ko na lang yung loob ko ngayon tatanggapin ko na lang yung paggalit ng kapitbahay kasi nga pumuputok siya pala pagka dinulo na makikita nyo naman yung position ng throttle ay teka pala, wait lang, gawa natin ng gauge. So pakita ko lang itong setup na ginawa ko. Meron akong close position, ito yun. Tapos yung wide open throttle dito, yung tatapat, para makita lang natin kung nasa siya namumutok. Kasi hindi siya umabot dito.
Hindi siya umabot dyan sa wide open throttle. Kasi nagputok-putok na. And then, nandito banda, no? I-replay ko na lang siguro mamaya. Pulintik ang ingay. Ang tambutso eh. Yung CDI nga pala dito sa loob. Dito eh. Tatanggalin yung upuan tapos isang buong ano to, isang buong fairing to. Medyo mahirap, no? Ayan, pakita ko na lang mamaya. So, yan. Wow! Wow, sabaw. Ito, pelta ko nga pala. Kasi duda na ako dun sa ano, sa rectifier niya, no. Masama yung setup dito eh. Yung sa charging niya, ito. Masama talaga eh. Kaya tama lang yung ano, yung diagnosis nung ano, nung unang nag-check na may problema nga sa harness. Yun nga lang, hindi nasabi sa kanya kung ano yun. Kasi tinry daw i-crank, tapos walang kuryente. Ayun nga, anong sinilip ko kasi, hinanap ko agad kasi kung meron bang supply, no? May nakukuha bang supply, positive tsaka negative. Wala eh, walang pumapasok dito eh. Kasi ito nga pala yung CDI, no? Ayan, try natin ngayon palitan ng CDI. Tapos, try ulit natin dun sa throttle position natin dito. Aabot na siya hanggang ito, itong marker natin na to, aabot na hanggang dun sa dulo, ganyan. Sorry. Hangin ah. Ayan, setup lang ako dito. So ayun, ang pucha CDI nga. Ito, made in Japan, no? Kaso, syempre luma na. Ito ay brand, ito ay Oki Electric Industry. Made in ZXMT. Sa akin to eh. Nabili ko lang to sa Shopee. Pang test. Papakita ko lang din sa inyo yung naging behavior niya. Hanep. Ayan ha. Tapos naalala nyo dito banda, no? Eto, tingnan nyo. Hoy! CDI nga ang putik. So ayun, kakausapin ko muna si Sir regarding dito sa CDI niya kasi medyo tight na yung budget niya para dito. Hindi niya na-expect na ganito kadami yung gagastusin dito sa motor. Actually medyo marami pa talaga. Kahit yung suspension niya, yung shock niya sa likod sobrang lambot. Shock sa harap, super lambot, talbog ng talbog. Sira na yung mga fork seal. Mukhang bukbuk na itong mga to. Ayan, bukbuk na. Yung negative na yung inner tube. Yung putik. Bukbuk talaga yan. So yun, pangat na nung ano, pangat na ng mukha ko. Ay, ng mukha ko nung camera ko. Ayun, malulungkot na naman si Sir neto. Sorry, pero yun nga ano, one way para ma-check yung health ng CDI natin. O nga pala, turo ko lang din, bago kayo mag-check o magtusok-tusok ng CDI, i-secure nyo rin yung charging muna. Kaya ito, okay lang na i-test ko to kasi bago naman to. Tsaka tiwala ako dito, branded kasi. Check nyo muna yung charging, o best kung tanggalin nyo yung charger, no? Tanggalin nyo yung rectifier, yung connection ng rectifier bago kayo magtusok ng CDI. Kasi baka tamaan yung CDI nyo, sayang eh. Medyo may pressure rin, di ba? So yun, okay tayo sa carb setup. Wala akong gagalawin sa carb. CDI yan, putik. Ayan, goodies. O nga pala, baka may nakakamiss na nung lagi ko sinasabi. Issues. So ayun, road test ko gamit yung CDI ko na galing China. Ang putik, hindi naman makahataw din dahil dumudulas yung clutch, ang putik. Kahit bira-birayin mo siya ganyan, birayin mo, nabiglayin mo siya, brrrr. Puta, lakas na ng makina, hindi pa rin umarangkada, walang. Nadulas yung clutch eh.
Tapos nga pala, merong mga issue to sa kaliwa, sa kaliwa. Naglilig. Ang langis ito, sa tornilyo, ito, tuyo. Tuyo, pakita ko lang na tuyo yung daliri kong napaka wow. Yan. Okay. Sa tornilyo naglilik. Kaya maluwag lang yan. Medyo marami ring mga makikintab na mukhang langis. Medyo maraming issue to Ito sana kukunin ko nasa marketplace to nung nakaraan. Kunin ko sana kaso na short yung budget ko kaya hindi ko nakuha. Ngayon meron na akong budget na konti lang kaya nakuha ko yung Virago Anet. So ngayon habang waiting game tayo dito sa kung ano mang magiging decision ni sir kasi medyo nabigla siya sa gastusin nito. Tambay muna natin to, antayin natin yung decision ni sir kung ano bang ganap. Lipat muna ako sa ibang motor ulit, hanip.